Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Pauna mensahe ni Aries ay vision. Ayan. So Aries, maaring ang sitwasyon ninyo sa ngayon is kailangan ninyo na gamitin ngayon ang eagle eye ninyo, no, to have a broader vision sa kung ano man ang nangyayari talaga sa sitwasyon ninyo, no? Kasi maaaring nagre-rely lang kayo doon sa kung ano lang yung nakikita ninyo, kung ano lang nasa harapan ninyo, nasa paligid ninyo. But you may need, no, to use your eagle eye sa ngayon para mas maging malawak ang makikita ninyo, mas makikita ninyo yung all four corners of your situation sa ngayon that can help you, 'di ba, na makapag-desisyon kayo ng mga ayos, makapag-diskarte kayo ng mas maayos, no? What else? We have flow, river. Ayan, so free flowing lang, no? Siguro ang information din na dumadating sa inyo sa ngayon. Kaya mahalaga lang din na lagi kayong nakikinig or lagi kayong makinig sa iyong intuition, because it feels like to me na there are downloads coming your way. May downloads na pinapadala sa inyo ang universe. May divine guidance na pinapadala sa inyo ang universe. So, there are maybe free flowing of information na dumadating sa inyo at maaaring hindi ninyo yan nasusundan or hindi ninyo na napapakinggan or hindi ninyo napipick up, something like that, no? It is also possible na this is an invitation for you then, no, to surrender, no, to the natural ebb and flow of life, yung ganon. Yung parang siguro sa ngayon, ang sitwasyon ninyo is makakabuti if you are going to just go with the flow with life, no? Kung saan kayo dalhin ng inyong gabay, ng inyong intuition, doon kayo. Susunod lang kayo sa agos ng buhay. So, that way, siguro, mas magiging smooth sailing ang lahat, mas magiging maayos ang mga sitwasyon ninyo sa buhay sa ngayon, no? Maaaring ganun din ang ganap dyan. We have number 9, dandelion, healing. Ayan, so, maaaring yung healing na to na parating sa inyo is physical healing or emotional healing, depende sa inyong sitwasyon. Or maaari din naman na sitwasyon na siguro may hindi kayo pagkakaintindihan with another person, or may hindi maayos na sitwasyon sa buhay ninyo, magulo, maaaring ganun. And maaaring yung healing na parating is para doon sa sitwasyon na yon, para mas maging maayos na ngayon ang inyong kalagayan, mas maging magkaroon na kayo ng peace of mind, yung bang maging na uli kayo, kumbaga back in order na muli ang inyong mga sitwasyon sa buhay sa ngayon. So, maaaring yung healing na yan ay papunta din doon na magiging maayos na muli ang buhay ninyo, magiging maayos na kung ano man ang magulo, hindi ba? At saka, yun nga, physical healing or emotional healing, depende sa inyong sitwasyon, maaring yun din, ang paparating na healing na ito is also towards that. So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for you for the week. We have freedom. Ayan. So, parang parehas lumilipad, no? Meron tayong eagle, meron tayong freedom. So, most likely, Aries, no? Parang makakalipad na din kayo dito ng solo, no? Maaaring sa ngayon talagang makakalabas na kayo sa isang restrictive energy. Posible na ang sitwasyon ng iba sa inyo dito is you're being dictated by another person or a group of people. Maaaring wala kayong kalayaan na gawin ang gusto ninyong gawin, wala kayong kalayaang magdesisyon para sa sarili ninyo. Maaring someone is preventing you from doing so, or preventing you to be free, no, yung mga ganon. Pero ngayon, things are going to change, no? Freedom, you are going to reclaim that, no? Magiging independent na kayo, magiging malaya na kayo sa ngayon. So, you're going to be free and you would be able to get on your feet na, and feeling ko dito, wala nang makakasagabal, wala nang mag-hold back
sa inyo, wala na magpe-prevent sa inyo para maging malaya kayo, no? So that's really a beautiful energy. We have stillness. Ayan, you may need to put yourself into stillness. Ito ay kailangan ninyo siguro para kayo ay makapagpahinga muna, para kayo ay makapag-unload muna ng stress, ng tension, at nang sa gayon, magkaroon kayo ng mas malinaw na kaisipan, mas maluwag na dibdib, and you can get ready, no? Para dito sa bubukas ng bagong pinto, ito para sa'yo na magiging malaya na kayo. So, pinaghahanda kayo dito ng spirit. That's why, inibitahan kayo dito to put yourself into stillness so that you would be able to rest, no? Your body, your mind, makapag-unload kayo ng stress, at makapagnilay-nilay kayo. And you'd be able to figure out, no? And you can make plans for yourself dito dahil meron kayong bagong chapter sa buhay ninyo na papasukin bilang malaya, no? What else? We have leadership. Ayan, for others of you, you are born to be a leader, no? Aries. Siguro alam naman ninyo, being an Aries, talagang nandiyan yung leadership, yung focus, determination. Kayo yun eh. Very fiery energy. At with the leadership card dito, so hindi malayo na ang karamihan sa inyo dito are born to be leaders, no? Hindi malayong mangyari na ang karamihan sa inyo siguro kung nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya or sa isang organisasyon, maaring kayo ay may ilalagay ngayon sa isang leadership role, no? Ma-appoint kayo sa isang leadership role. Depende sa inyong sitwasyon. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap dito for Aries. We have Two of Pentacles. Ayan. So, meron ditong pinag-iisipan kayo or pinagdedesisyonan. Maaring related yan sa money, career, and finances. Maaring may offer talaga ang iba sa inyo dito for leadership. Pero siguro iniisip pa ninyo, tinitimbang pa ninyo if you are going to take it or if you are going to refuse it. So siguro, ayun, nagbi-mini-mo kayo. Pinag-iisipan ninyong mabuti ngayon. Maybe talagang tinitimbang ninyo, tinitignan muna ninyo ang inyong sitwasyon. Posible din na this is asking you to balance your life, no? To keep the balance in your life. Kasi siguro, busy talaga kayo lagi, marami kayong ginagawa or marami kayong distractions, whatever the case may be. At ngayon, siguro, nawawala na kayo sa focus, nawawala kayo sa sentro, kaya siguro din, kaya may invitation sa inyo dito to put yourself into stillness so that you can rest, so that you can reflect on things, you can re-evaluate what is happening sa buhay ninyo, no? Para maayos ninyo ito. It is also possible na marami kayong pinagkakabalahan, marami kayong inaasikaso, kaya you are juggling many things, no? So siguro marami kayong you have too much on your plate, kaya you are juggling many things, you are looking after different things or different people. We have Two of Wands, so meron na tayong dalawang 2, and that is Master number 22. So I suggest po, please look up for the meaning of Master number 22 for more guidance. Two of Wands, planning stage ito, strategizing, making decisions, no, looking into different options or choices, yung gano'n. So, marami talaga kayong iniisip dito. Marami kayong pinagpaplanuhan sa ngayon, Aries, no? Kaya, siguro, nawawalan din na kayo ng oras para sa sarili ninyo dahil busy kayo, no? Marami kayong iniisip, pinagdidiskartehan, something like that. What else? We have 5 of Cups. Ayan. So, this is sadness, no? This is sadness, regrets, yung ganon. So, siguro meron din kayo ditong pinanghihinayangan, no? Maaring meron kayo ditong lost opportunity or missed opportunity, kaya parang malungkot kayo.
Maaari din na you have lost someone dito, kaya siguro yung healing na to is towards yung lungkot ninyo, yung emotional na lungkot, emotional na aspect ng buhay ninyo na mabigat sa inyong dibdib, mabigat sa puso ninyo. So, maaring ito yon yung nararamdaman ninyo sa ngayon. But whatever the case may be, no, since we have healing energy, most likely kung ano man ang sadness, kung ano man ang anxiety or depression siguro na nararanasan ng iba sa inyo dito, that will start to change, no, because we have healing. So, maaring mapunta din sa parte ng buhay ninyo ito, no, yung healing energy na yan. So, good luck. That's all I have for you for the week. Thank you for watching. Love and light. Namaste.